Gan namin nung unang taon namin, Miyu. Me and you, parang ikaw lang at ako. Kasi pinag-combine ko yung me at saka yu, kaya naging Miyu. So, naisip namin na pagsamahin siya para maging Miyo. Then, Habang tumatagal, siguro nagiging ano lang kami, komportable na kami sa isa't isa. parang mas binibaby na namin yung isa't isa. So hindi na namin napapansin na hindi namin na nagagamit yung tawagan na Miyu. Napunta kami sa baby kasi parang mas malambing siya. Mas nasanay na kami na baby yung itawag sa isa't isa. Kahit damulag na. Our girlfriend-boyfriend relationship was ended today. Sa loob ng 8 years, 11 months, and 28 days, maraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay natin. Kasi walang official na courting na nangyari eh. Ging magkatrabaho lang kasi kami sa isang fast food chain, then through FB, doon lang kami nagkaroon ng communication. Parang ganun lang, parang napakasimple lang nung courting time namin. Kasi para sa akin, mas mahalaga yung, mas patagalin yung relasyon kaysa doon sa panliligaw kasi mas doon ko kailangan kilalanin yung tao. Doon ko kailangan ipakilala yung sarili ko, hindi doon sa time na nanliligaw ako. Hello, B. Hindi ko kasi alam kung paano talaga umpisahan yung sasabihin ko. Una sa lahat, gusto ko lang batiin ka ng advance happy anniversary kasi magna 9 years na tayo. And gusto kong magpasalamat kasi masaya ko na dumating ka sa buhay ko. Yung 9 years na yon, ikaw yung naging kuya ko, yung best friend ko, tatay ko. I vow na I will make our free time a quality time na pwede nating i-cherish pagtanda natin. I also promise to be a good communicator so that I can explain clearly once na meron tayong misunderstanding. Pinaka-favorite ko na ugali niya, ayun, sobrang maalalahanin niya, sobrang pinapakita niya yung tunay na kung sino siya. Kung galit siya. Kung masaya siya. Ayun yung mga katangian na mas ikina-inlove ko sa kanya. Yung natural, pagiging natural na tao. Masaya ako kasi kada mainit yung ulo ko, ikaw yung sumasalo. Yung short temper ko, ikaw yung nagdudugtong. Marami ring bagay ang sumubok sa buhay natin. Bago matuloy itong kasal natin, maraming nangyari, marami tayong mga pinagdaanan. First, itong Taal eruption na nangyari noong last January 12. Then followed nitong pandemic. At ngayong mismong buwan ng kasal natin, may takot na naman na dumating sa atin, pangamba, ang muling pagputok ng Bulkang Taal. Minsan ko na ding natanong ang sarili ko, ano bang kasalanan ko? Bakit parang ayaw akong ikasal sa'yo? But still, nandiyan ka pa din. You never give up. We never give up. Naalala mo din ba nung nag-propose ka? Kasi sabi mo sa akin, hindi tayo magmamadali. Yung hindi nating pagmamadali na yun, inabot tayo ng Taal eruption, tapos ngayon pandemic, halos nakakapagod. Pareho tayong napagod, ang daming efforts na nasayang. Ngayon, after 1 year ng preparation, finally, matutuloy na. Ngayon, nandito na tayo, haharap tayo sa altar.
Ngayon pa lang, Eric, Chessy, sa pagbuo ninyo ng isang napakagandang relasyon at pamilya sa ilalim ng sakramento ng kasal, magsisimula kayong mangutang sa Diyos. At ang pagbabayad ninyo ay ang pananatili ninyong magkasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang sa wakas ng inyong buhay. Isa lang yung magiging promise ko sa'yo. Magiging mabuting asawa ko sa'yo at magiging magulang ako sa magiging anak natin. Promise ko din na lagi tayong magiging masaya. Hindi man magiging perfect yung relationship natin. I mean, pipilitin natin maging masaya. Pipilitin natin maging perfect para sa magiging anak natin. At pinapangako ko sa'yo na ikaw lang yung mamahalin ko hanggang dulo. Wala nang iba. Mahal kita.